kahit gaano kahaba po ang iyong pasensya ay may hangganan. Kaya ngayon mga kababayan po natin, galit na nga po itong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at isa sa nagsalita ay ito si Miss Nelida Lisada kung saan ay hinamon niya pa itong si Abalos kung sino umano yung nagbigay ng 10 milyon na patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy, ipakilala, dalhin sa kanya at dudublihin niya pa umano ito, mga kababayan po natin. At may patama din ito kay PNP Chief Marvel dahil tila ba ang mga pulis ay ginagamit na umano para sa pang-uupres, pananakot at panggigipit ng mga ordinaryong Pilipino. Nga, tahimik na namumuhay doon sa kanyang bahay. Wala pa kaming baril. Pinasurrender ninyo lahat. Oh, in good faith, binigay namin sa inyo. Ngayon, alam na namin ang purpose ninyo. Oh, alam ninyo, may baril kami at wala. Hindi kami takot mamatay. Kayo takot kayo mamatay. Bakit? Mayroon kayong pamilya, mayroon kayong anak, mayroon kayong asawa. Bakit takot kayo mamatay? Tingnan ninyo, oh. Oh, ang lalaki ninyong mga lalaki kayo, naka-bulletproof, may bandolier ganito, ganyan, may basuka, may ano. Aba, ididuwag kayo, alam ninyong walang baril dito sa loob. Oh, interesado kayo sa bounty na 10 million. Oh, sino ang author ng 10 million na yan? Sige, kayo, kung pera ang hanap ninyo, hanapin ninyo sino ang punuan nitong 10 million nito, gawin naming 20 million, dalhin ninyo dito, sino ang author ng 10 million na yan? Ayan po ha, narinig na po natin mga kababayan kung gaano na po sila kagalit dahil sa ginagawa po ng mga pulis ngayon. Ako naniniwala ako na itong mga pulis na nandyan madalas sa QOGC, nagpabantay o parang lagi na lang nagmumonitor sa mga galaw ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ito ay mga maayos naman ito. Kaso, ang utos sa nakaitataas sa kanila na dapat gawin nila ito, ganito, kaya hindi po sila pwedeng kumontra. Kumbaga, bawal po sila kumontra sa utos ng kanilang mga boss. Kaya siguro lang, lagi nandyan sila. At posible rin, sa bounty na ito, na 10 milyon, kaya ang boss siguro nila, yung nakaitataas sa kanila, ay laging nandyan at sinasabing bantayan po. Baka interesado rin po sila dito sa bounty ito. Baka ganun lang. Pero ayan, napakagandang hamon, no? So ngayon dalhin niyo daw po umano kung sino po yung sinasabing nagbibigay ng 10 milyong reward at dudublihin po ni Miss Nelida. Nako, Abalos. Aday, kung matapang kayo, punta kayo doon. Yun, no? Oh, tingnan mo yung mga utak ninyong mga liko. Kung righteous ang utak ninyo, hindi kayo ganon. Mahiya kayo. Oh, alam nyo, pinakain pa po yung mga pulis na yan. Pinakain daw, binilang pa nila ng mga burger. Pinapakapi pa nila yung mga pulis na pupunta dyan. Pero ngayon, mukhang hindi na nila kayang pakainin at pakapihin itong mga pulis na nandyan dahil sobra na umano ang kanilang ginagawa. So nagkaroon ng takot po. Particularly yung mga matatanda at mga bata. Kapag marami na daw yung mga pulis na nakasibilan at ang iba po, wala po silang plate number daw yung mga ginagamit nilang sasakyan. So, bakit ganon? At walang mga name tag itong mga pulis. So, talagang nakakatakot kung ganon, ano? Kasi hindi mo kilala yung mga pulis na nandyan, walang pangalan, wala rin plate number. So, paano nila ngayon ma-report sa mga pulis o sa mga otoridad or kay Mayor Baste? Sa bagay, saan ka ngayon magre-report? Kung may reklamo ka patungkol sa walang plate number na mga pulis, walang nameplate na mga pulis, rereklamo po sa pulis, malamang sila rin po yan. So parang ang hirap, no? Ito na ang sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan, mukhang nagiging lawless administration po. Yun ang nangyayari dito ngayon. Wag niyong kaming sagarin, yung sabi ko sa inyo ba, wag niyong kaming sagarin. We will become a trophy for the shame of the PNP to the whole world. Oh, makuha man ninyo kami dito, marami pang darating, sabihin ko sa inyo. Marami pang bungangang masubra pa sa akin. Oo, totoo yan. Dito, mga babae dito matapang. Hindi kami takot mamatay. Kayo takot. Tingnan nyo yan, tatago-tago kayo sa mukha ninyo. Kung matino kayo, hindi kayo ganon. Kung noon, pag may pulis dyan, mga we are happy.
You are secured. Kasi nakikita, in fact, kung matandaan ninyo kayo, mga pulis kayo, isa pa akong naghatid ng pagkain dyan sa inyo. Kasi akala ko matino kayo. Naaawa ako na sa init kayo, nasa ano kayo, kaya nag-order ako niyan doon sa McDo. Ay, ilan kayo? Ay, 11 kami, ma'am. Mga sus. Kung alam ko lang, binuhos ko sa mukha ninyo ang kape. So, alam niyo mga kababayan po natin, ako naniniwala ako na talagang wala dyan si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ilang beses na po nilang pinasok yan eh. Diba? May mga in-install pa sila ng mga malalaking CCTV. Pero ang pinagtataka po natin, bakit hanggang ngayon nandyan pa po yung mga pulis? Diba? Hindi kaya itong mga properties ng Kingdom of Jesus Christ ang gusto nila? O sino yung nasa likod nito? O pareho po ba tayo ng iniisip mga kababayan po natin? 'Di ba? Eh nakakadismaya po eh. Imagine mo tinanggalan nila ng security yung ating Vice Presidente. Dahil kulang daw yung pulis sa Metro Manila. So tinanggal yung 75. Imagine mo ang sinasabi po ni Mr. Jason nasa 3 batalyon daw ng mga pulis yung nandyan daw sa Davao at papalit-palit po sila sa pagsusurvey, pag-ikot sa iba't ibang ari-arian po ng Kingdom of Jesus Christ. 3 batalyon. For example, tag 300 lang po yung isang batalyon, so 900 na yon. E paano kung malaking batalyon yun? Tag 1,000, hindi 3,000 pulis yung nandyan. Tapos 75 lang pala yung kanilang kailangan. Don't deserve to be respected. Pera lang doon sa mga natitino, ha? Alam ko marami pa mga matitino dyan sa inyo na naiwan. Pero kayong matino, kayo ang manindigan. Otherwise, katulad din nila kayo. Ano mangyayari sa Pilipinas kung ganito? Gira lang tayo ng gira ng gira tayo. Tingnan mo yung baha. First time in the history of the Philippines, may bahang ganyan. Oh. Anong ginawa ninyo? Oh. Anong ginawa ninyo? Tingnan niyo yung mga kalsada natin. Oh. Pero yung mga ano ninyo, yung mga declaration ninyo, mapalakpakan din kayo ng kapwa din ninyong korap. Huwag kayong magpolitiko kung ang inyong gagawin ninyong livelihood project ang government. At saka kami ba dito ang akusan ninyo na saan namin kinukuha ang pera, ganito, ganyan, mga ano daw, mga unquestionable, ano. Hoy, kayong taga-Philippine government, tusukan ng Philippine flag ang bahay ninyo, Republic of the Philippines ang may-ari niyan. Oh, from senador to congressman to mayor, up to councilor, corruption is up to the core. Tapos kami dito ang akusahan ninyo, kung makaakusa kayo kay pastor, parang siya na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Oh, may kasabihan tayo, if you want to look clean, stain others. Yan ang ginagawa ninyo kay pastor. Grabe, no? Talagang tumama talaga sa mga opisyalis ng gobyerno ngayon na gustong ipahuli or ilaglag itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ito yung mga, kahit si President Bongbong Marcos, alam po natin na siya po ay lumapit kay Pastor Apollo Kibuloy, humingi ng tulong. So tinulungan po siya ni Pastor Apollo Kibuloy, tinulungan po siya mismo ng Isiminay para ma-promote po ito. At ang Isiminay pa nga po yung nagbibigay pa umano ng mga questionnaire sa kanya sa mga question and answer doon sa forum na ginawa. Tapos ipinaglaban itong si Pangulong Bongbong nung tumatakbo pa ito. Dahil lahat po ng mainstream media, sinisiraan sila eh. Kung ano-ano mga masasakit na salita yung sinasabi actually sa kanila. Pero ngayon, kita naman po natin kung ano ang kanilang ginagawa. At ang kaso nga umano ni Pastor ay 10 years na umano ito, pero muling binuhay. So ito po nakita natin na talagang naipon na po yung galit nitong ni Miss Nilida Lizada at nailabas niya na po talaga ang galit. In behalf po sa 8 milyon na membro ng Kingdom of Jesus Christ, ganito na po ngayon ang kanilang nararamdaman. At ang Isiminay mismo ay inopres, sinuspindi ang kanilang prangkisa at hanggang ngayon hindi pa po naibalik. Dahil absolute po yung suspension. So ibig sabihin, walang specific na date kung kailan ito ibabalik. So ngayon, may mga impormasyon pa na natanggap mismo ang Isiminay na gusto na talaga tanggalan sila ng prangkisa. Ang kanilang prangkisa ay mag-expire pa after I think 18 years pa yung natira. So matagal-tagal pa po yun mga kababayan po natin. Pero ito daw ay tatrabahuin na daw
ng Senado sa pamumuno ni Chis Escudero. So abangan natin yan mga kababayan kung ang mga PDP na mga miyembro ng Senado papabor po ba sila dito? Ipa-priority po ba nila yung pagtatanggal ng prangkisa or pagbabawi ng prangkisa ng Isiminay? So ngayon ang nakikita naman natin ay mukhang ano sila dito mukhang gigil na gigil sila talaga na makuha ito po yung ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Pero napakarami po ito ha. Kung talagang magagalit ito delikado ito mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga pulis po natin hindi po sila ganun hindi po sila dapat mong oppress sa walang kasalanan. So hinahanap nila si Pastor Apollo Kibuloy lang, di ba? Pero mukhang iba po yung kanilang ginagawa ngayon dyan sa QGC. Ako nakikita ko hindi naman ito magsasalita Itong si Miss Nilida, hindi naman ito magsasalita ng ganito kagalit. Kung talagang hindi po sila napipressure na alam paglabas mo nandiyan na naman yung pulis. Tapos may mga kung ano-ano pa silang nilalagay. Tapos ano pa yung kala daw nila pupunta sa giyera. Pero ang ano dyan, nakamanman lang naman sa kanila. Harapin nga ninyo yung mga kaputikan ninyo. We've been with this man for nearly 40 years. Kung masama ang ginagawa niya, ako ang unang magrebilde. Kasama yung mga babae dito. Kung ano-ano yung mga inaakusan ninyo, hindi yan ang akala ninyo, you're not interested with what is righteous or not. You're interested with the money. Kasi ang mukha ninyo, mukhang pera. Oh. Sige, sagot! Ang usapin po sa video na kumakalat ngayon at patuloy na kumakalat. So ayan na po ha, galit na po si Ma'am Nilida Lisada. So ang kanyang pangalan naka-rhyme So titingnan po natin mga kababayan kung ano po yung tugon at sagot dito ni Marbel at ni Secretary Abalos dito sa hamon po ni Miss Nilida. Pero para sa akin, tama lang po itong kanilang ginagawa dahil karapatan naman po talaga ng bawat isa na magsalita, lalo na po kung napupuno na sila at nauubos na po ang kanilang pasensya. So abangan po natin mga kababayan kung ano po yung mga susunod na aksyon, legal na aksyon syempre, na gagawin ng taga-Isiminay para labanan itong pang-o-oppress at panggigipit po sa kanila. Okay, so yan lang po muna yung ating update. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-follow po sa ating social media platform para sa ating mga live streaming. Pwede kayo mag-react sa ating live stream. Okay, maraming salamat at God bless po. Muli mga